Pinalalayas na po ang mga bugos na Chinese dito po sa Pilipinas, mga kaistorya. Abay, mabuti naman, isipin po ninyo mga kaistorya, yung mga bugos na Chinese na yan, dumayo pa talaga sa Pilipinas para dito maghasik ng kasamaan nila, at nabibiktima po nila ay mga Pilipino. Ang saklap noon, ang sakit noon sa loob. Isipin po ninyo mga kaistorya, nabibiktima tayo ng mga dayuhan sa sarili po nating bansa. Okay lang sana kung doon sila sa China naghasik ng kasamaan po nila. Ano, hindi natin ito nilalahat ha. Kasi meron pong mabubuting mga Chinese. Ano, sadyang meron lang talagang mga masasama ang gawain. At isa nga po doon mga kaistorya, alam natin naman ang nangyayari. Hindi tayo sang-ayon sa ginagawa po ng gobyerno ng China. Kawawa yung mga mabubuting Chinese na mamamayan na dahil sa kanilang gobyerno nadadamay po sila. Mabuti kung pinalalayas sila dito. Alam nyo kung sino po mga kaistorya ang nagpapasok ng mga yan dito? Dating administrasyon po ni former President Rodrigo Duterte. Dahil po yan sa Pogo, pinalalayas na sila ngayon. Nangyari ngayon yan sa administrasyon po ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Yun pong iniwang problema ng administrasyon ni Tatay Diggs, sinusolusyonan po ngayon ni PBBM. Tingnan nyo, inabutan ni PBBM problemang iniwan ng dating administrasyon. Solusyon daw po yun para makakuha tayo ng pera during the pandemic sa panahon po ni Tatay Diggs. Kumbaga mga kaistorya, yung sitwasyon po natin noon, alam naman natin, sige payag tayo. Desperado ang sitwasyon natin noon dahil nabigla po tayo sa pagdating po ng pandemya. Kaya lang, sabi nga mga kaistorya, hindi mo masusolusyonan ang isang problema ng isa pang problema. Hindi mo maitatama ang pagkakamali ng isa pang pagkakamali. Sinolusyonan yung desperadong problema, pero ang ibinigay na solusyon, desperadong solusyon din. Ayan o nakikita po ninyo mga kaistorya. Palakihin ko nga. Duterte says he allowed casino pogo operations to raise state funds amid pandemic. Ang balita pong ito mga kaistorya ay July 7, 2021. Aminado po dyan si Tatay Diggs, Manila. President Rodrigo Duterte on Wednesday said that he allowed operations of casinos and offshore gaming operators to help the government raise funds during the pandemic. Sabi nila lahat, sa panahon ko, pinayagan ko ang sugal. Correct. That is true. I do not deny it, he said during a meeting with the members of PDP Laban, the ruling party that he heads as chairman. Duterte recalled that the government's resources were running low in addressing the health crisis. Itong sugal, bakit ko pinayagan? Wala tayong pera. Ngayon kailangan natin ng pera. The most sensible thing is really just to encourage those activities. He said, times are not really conducive to being a moralist now. You just have to be pragmatic about it. Kung ano lang pagkakitaan kasi hirap tayo, research to anything we can earn from because we are running low of funds. Yun ang dahilan mga kaistorya. But later on, nakita natin kung gaano kalaking problema ang dinala sa atin nitong Pogo na ito. Inimbestigahan nga po ito sa Senado at doon natin natuklasan kung gaano tayo minalang hiya nitong mga Chinese na bogus na ito, na mga salot na ito dito po sa sarili nating bansa. Talagang dito nila tayo binibiktima sa sarili po nating bansa. Natuklasan na lang, huli na. Wala na sa administrasyon, wala na sa pwesto si former President Rodrigo Duterte. Inabutan tuloy na problema ni PBBM. Yang sa Pogo na yan. Gaano kalaki ang problema natin sa Pogo? Ito, PNP support compelling factor to end Pogo's operation. Solon, basahin po natin a support from the Philippine National Police for the expulsion of Philippine offshore gaming operators, so on and so forth. This is one compelling factor that is hard to ignore. This only goes to show that the particular course of action of terminating Pogo operations is imperative. Senator Shinwin Gatchalian said in a press release. Nandito po yan sa bandang ibabaw. Tingnan nyo kung gaano karami based on crimes being reported. Ito po the PNP data shows a total of 4,039 victims in 4 Pogo-related crimes. Dami, libo, mahigit 4,000 mga kaistorya Tumaas po
Mula po 2019 yan mga ka-istorya hanggang 2022 yung report na yun. Kung hindi ako nagkakamali, isipin po ninyo, 4,000 biktima. Iba't ibang klase pong krimen yan. Dinala po yan dito ng mga Chinese. Gatchalian, chair of a Senate Committee on Ways and Means, has been pressing for the expulsion of Pogo in the country, citing rising criminal activities attributed to the industry including human trafficking. Ayan na human trafficking. May kidnapping pa nga yan forcible abduction, homicide, illegal detention, kidnapping for ransom, theft, robbery, extortion, serious by physical injury, swindling, grave coercion, investment scam, cryptocurrency scam, and love scam. Naku, dami, sari-saring. Ganyan kawalang hiya itong mga bugos na salot na Chinese na ito na pumunta at dumayo dito sa bansa natin. Nakakabahala. It's really bringing international shame to our country as victims come from different countries. Kasi iba't ibang lahi din ang nabiktima nitong mga Chinese national na ito na involved mga kaistorya sa Pogo. Hindi lang tayo nito sinasalot sa mga krimen. Na libo-libo, mahigit 4,000 kundi nagdadala rin sila ng kahiyan sa bansa po natin. Ito yan over 300 victims in 102 Pogo-related crimes. Basahin natin na. There have been over 300 victims of various nationalities in 102 crimes related to Philippine offshore gaming operators. Tingnan nyo. Since 2019, official of the Philippines National Police told the Senate inquiry yesterday. Iba't ibang lahi po. 102 crimes po na yun mga kaistorya. Ang nabiktima po niyan ay nasa 300 victims na iba't ibang lahi nangyari dito sa bansa natin. Ang salarin, mga Chinese nationals na involved sa Pogo. Ganun po yan mga kaistorya nangyari sa bansa natin. Nakakahiya, nakakasama ng loob. Laking problema na. Sabi ko sa inyo laking problema po yung dinala ng Pogo na yan dito. Solusyon daw po yan. Sabi ni former President Rodrigo Duterte dahil kailangan natin noon ng pera. Kumbaga, desperate times, desperate solution. Ang problema mga kaistorya, yung desperadong solusyon, nag-iwan rin ng napakalaking problema sa bansa natin pagkatapos ng kanyang termino. Ganon, karaming krimen. Nasa mahigit 4,000 yung nabiktima. Isipin po ninyo ito. Tingnan niyo basahin ko po. Major General Eliseo Cruz, who heads the PNP Directorate for Investigation and Detective Management, said of the 316 victims of crime linked to Pogos, 214 were Chinese. Kalahi din nila, biniktima nila dito sa bansa po natin. Palaging ko ulit. Filipinos, 28. Thais, 28. Myanmar, 24. 8 Malaysians, 6 Vietnamese, 5 Taiwanese, 2 Mongolians, and the Japanese. Cruz said 299 of the victims were rescued while 16 were injured and 1 died. May namatay pa Saklap, mga kaistorya. Pakishare po at pakilike. Maraming salamat po sa inyong panunod at laging pag-antabay kay Juan Historiador. Shoutout po sa mga sulit po nating kaistorya sa buong mundo. Mabuhay po kayong lahat. Muli ako po si Juan Historiador, ang taga-kwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito, ang bansang Pilipinas.